Ang pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa Great Imperial Palace ng Avalon sa Kaltika Palace. At makikita si Emperor Marquez na nakaupo sa kanyang trono at siya ay malalim na nag-iisip. Habang tinitingnan ng lahat ng mga maharlika at duke na nakatayo sa kanyang harapan. Ipinatawag niya ang lahat sa palasyo para sa isang pagpupulong tungkol sa isang bagay. At bigla siyang sumigaw at galit na tumayo. Galit niyang sinabi na wala daw siyang may masasabi pa. At tinanong niya silang lahat kung bakit wala daw kahit isa man lang sa kanila ang gustong sumali sa Master Battle sa Avalon bilang isang Empire Knight ng Imperyo. At galit niya ring sinabi na sila daw ay magiging katawa-tawa sa paningin ng ibang mga nasyon na nag-iingat sa kanila. At hindi daw siya papayag na ganoon kahit na anuman ang mangyari. At ang absolute nation lang daw dapat sa kontinente ay ang Avalon. At tinanong niya si Duke Agnes na kung ano ba daw ang kanyang masasabi tungkol dito. Nagulat naman si Duke Agnes nang tinanong siya ng Emperor. Tinanong niya ito na kung ano daw ang sa tingin niya ang magiging estado ng Avalon kung tatalikuran nila ang pagkakataong para patunayan kung sino ang ganap na absolute being sa Master Battle na magaganap sa Reinhardt. Hindi naman makasagot si Duke Agnes sa tanong ng Emperor sa kanya at silang lahat ay biglang nagulat nang may dumating na isang tao na sumisigaw. Pasigaw nitong sinabi na gusto niya daw na makilala ang kanilang kamahalan ng Avalon Empire sa buong kontinente. At sinabi niya rin na siya daw ang lalahok sa Master Battle na magaganap sa Reinhardt. Nagsalita naman si Emperor Marquez nang makita niya ang taong dumating. Sinabi niya na tingnan nga naman daw nila kung sino itong dumating. Walang iba kundi si Joshua Sanders. Ang pride ng The Imperial Knights, ang outsider battalion commander. At makikita si Joshua pala ang taong ito. At inilagay niya ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib tanda ng paggalang at respeto at siya ay nagsalita. Sinabi niya na binabati daw niya ang kanyang kamahalan, ang Emperor ng Avalon. Hindi naman nagsalita si Duke Agnes nang makita niya ang kanyang anak na dumating at tiningnan lang niya ito at hindi pinansin. Tinanong naman ni Emperor Marquez si Joshua kung hindi ba daw siya nagkakamali ng narinig. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na hindi daw siya nagkakamali. Sinabi daw niya na siya mismo ang magre-represent ng Avalon at lalahok sa The Master Battle na gaganapin sa Reinhardt. Tumugon naman si Emperor Marquez at sinabi niya kay Joshua na ang The Master Battle daw na gaganapin sa Reinhardt ay hindi isang ordinaryong paligsahan. At tinanong niya si Joshua na kung mag-iilang taon na ito sa taon na ito. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na siya daw ay 15 taong gulang na. Nagsalita naman si Emperor Marquez nang marinig niya ang sagot ni Joshua at sinabi niya na si Joshua daw ay naabot ang antas ng isang master sa edad na 15 taon. At siya ay napangiti na tila bang may naiisip siya na kung anong bagay. At sinabi niya rin kay Joshua na alam daw niya na hindi si Joshua yung tipo ng tao na nagpapakita ng common sense. At ngayon, kung ganoon daw, sa harap ng lahat na naririto, patunayan daw niya na mayroon siyang kwalipikasyon na makilahok. At makikita naman si Ariston na bigla na lang na-excite at nagsalita sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan niya si Joshua. Sinabi niya na gusto niya raw matikman ng direkta kung gaano na ba daw kalaki ang ipinagbago ni Joshua sa ngayon. At baka daw sa ngayon ito na ang kanyang pagkakataon na matikman ito. At biglang lumaki ang kanyang mata nang napansin niyang nilingan siya ni Duke Agnes at tiningnan siya ng masama nito. Bakas naman sa mukha ni Ari ang pagkadismaya at ang panghihinayang. At naiinis niyang sinabi sa kanyang pag-iisip na kung bakit ba daw binabantayan ni Duke Agnes ng ganito si Joshua, siya naman daw ang dahilan kung bakit pinalaya si Joshua sa pamilya Agnes. Sinuwi naman siya ni Duke Tremblin na nasa harapan niya na tumahimik dahil nasa harap siya ng kanilang kamahalan. Nagulat naman ang dalawang duke nang marinig nila ang sinabi ni Joshua na bago daw niya patunayan ang kanyang sarili sa kanila ay mayroon daw siyang isang kondisyon. At lalahok lang daw siya sa The Master Battle kung tatanggapin ito ng kanilang kamahalan. Tinanong naman siya ni Emperor Marquez na kung anong kondisyon ito. Nagsalita naman ang iba pang mga count at galit nilang sinabi kay Joshua na ang bastos naman daw niya. At ang lakas naman daw ng loob ni Joshua para mag-propose ng isang kondisyon sa kanilang kamahalan. At narinig niya rin daw na ginagawa lang daw ni Joshua ang lahat ng gusto niyang gawin ng walang pakundangan. At sinabihan niya si Joshua na magsanay daw ito kung paano maging magalang. At kumilos daw ito ayon sa kanyang katayuan.
Nagalit naman si Emperor Marquez at sinigawan niya sila na tumahimik. Nagulat naman sila at bakas sa mukha nila ang takot nang maramdaman nila ang galit ng kanilang emperor. Nagsalita naman si Emperor Marquez pagkatapos. Inutusan niya si Joshua na sabihin kung ano ba daw ang kondisyon na ninanais nito. Dahil ibibigay daw niya ang lahat ng gusto ni Joshua hanggat hindi daw ito tungkol sa pag-alis niya sa Imperial Knights. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang sinabi ng emperador at siya ay napatahimik saglit at umiwas ng tingin sa emperador. Nang mapansin ito ng emperador, siya ay biglang nagsalita. Pasiga niyang tinanong si Joshua na kung pinaplano ba daw nitong imungkahi sa kanya na siya ay aalis sa Imperial Knights. At pinaalala niya kay Joshua na siya daw ang nagmamay-ari kay Joshua at hindi daw ito makakaalis sa kanyang pagkakahawak. Tumugon naman si Joshua at sinabi niya na ang mga knights daw na tulad niya na dumaan sa The Bloody Battle of Bircher ay pwede daw na umalis anumang oras na gugustuhin nila. At lalo pang nagalit si Emperor Marquez at nagpalabas ito ng isang napakalakas na kulay pulang aura. At pasiga niyang sinabi na siya daw ay ang Avalon mismo at siya ang batas. Makikita naman si Joshua na hindi man lang nasindak sa ginawa ni Emperor Marquez. Napansin naman ito ng emperador at bigla na lang siyang tumalikod at tinihil ang kanyang pagpapalabas ng aura at nagsalita. Sinabi niya kay Joshua na kung ganoon daw ang kaso, siya rin daw ay gagawa rin ng isang kondisyon. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ito at tinanong niya ang emperador na kung anong kondisyon daw ba ito. Tumugon naman ang emperador at sinabi niya na bago daw niya sabihin ito kay Joshua ay hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin at walang kaano-ano ay bigla na lang niyang inatake si Joshua gamit ng kanyang espada. Lumaki naman ang mata ni Joshua sa gulat nang makita niya ito at biglang may sumabog ng napakalakas sa loob ng palasyo at nawasak ang itaas na bahagi nito at nagulat ang mga knight na nagbabantay sa ilalim ng gusali at ang mga count na nasa loob at napadapa na lang sa gulat at takot. At habang nakadapa, takot na nagtanong ang isang count na galit kanina kay Joshua na kung ano ba daw ang nangyayari sa ngayon. At lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya na nagkikiskisa na ang mga sandata ng emperador at ni Joshua. Nasangga pala ni Joshua ang sorpresang pag-atake ni Emperor Marquez gamit ang kanyang sibat na si Lugia. Bakas naman sa mata ni Emperor Marquez ang gulat nang makita niyang nagawang sanggay ni Joshua ang kanyang pag-atake at siya ay napangiti at napatawa ng napakalakas na tila bang nasasayahan pa sa nangyari at tumalikod ito at nagsalita. Pasiga niyang sinabi na hindi daw siya makapaniwala. Bigla namang nawala ang sibat ni Joshua pero nakataas pa rin ang depensa nito kung sakali. Tinawag naman ni Emperor Marquez si Duque Agnes at sinabi niya sa kanya na hindi pa daw siya nakakaramdam ng inggit kay Duque Agnes sa buong buhay niya. Ngunit, sa unang pagkakataon daw, sa tingin niya siya ay naiinggit sa isang bagay lang. Tahimik namang nakikinig si Duque Agnes sa mga sinasabi ng emperador sa kanya at hindi man lang ito kumibo o nagsalita man lang. At sinabi ni Emperor Marquez na, gusto lang naman daw niyang tingnan kung talaga ba daw nagtataglay ng aura blade si Joshua, ngunit hindi daw niya lubos na akalain na maabot ni Joshua ang Mind Sword. At ang ibig sabihin lang daw noon ay naabot na ni Joshua ang antas bilang isang master. Ang Mind Sword ay isang antas na kung saan ang isang tao ay maaaring malayang humawak ng isang espada gamit ang kanilang pag-iisip. At dito nalaman ng emperador na naabot na ni Joshua ang antas ng isang master dahil ang isang knight na nasa antas lang ng isang A-rank ay hindi kayang gamitin ang Mind Sword. At bumalik na sa kanyang trono si Emperor Marquez at umupo at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw ay sa tingin niya hindi na daw siya pwedeng kumilos pa na parang isang bata pagkatapos ng lahat ng ito. At sinabihan niya si Joshua na umalis na daw ito at gawin ang lahat ng kanyang gusto. At kung makakabalik daw ito na mayroon isang maganda at katuwa-tuwang resulta na dala. Isinusumpa daw niya sa kanyang pangalan na pakikinggan daw niya ang kahilingan ni Joshua. Tumugon naman si Joshua at sinabi niya sa harap ng emperor at ng lahat ng tao na nasa loob ng palasyo na sisiguraduhin daw niyang lalampasan pa niya ang inaasahan sa kanya ng emperador. Lumipat naman ang eksena sa lugar ng Pontier family at makikita si Lady Cheryl na napabugtong hininga habang nagsusulat ito. At biglang may kumatok sa kanyang pintuan at nagsalita. Sinabi niya na ikinalulungkot daw niyang abalahin si Cheryl sa oras na abala rin siya. Ngunit mayroon daw itong mga bisita na dumating. Nagulat naman si Cheryl at nagsalita.
Sinabi niya na mangyari daw papasukin ang kanyang mga bisita. At binuksan na ni Cox ang pintuan at pinapasok na sina Icarus at Kane. Sinunod nila ang ipinag-uutos ni Joshua sa kanila at pumunta kaagad sa Pontier family. At sinalubong naman sila ni Cheryl sa pintuan at makikita sina Icarus at Kane na inilagay ang kanilang kanang kamao sa kanilang dibdib at yumuko tanda ng paggalang at respeto kay Lady Cheryl at nagsalita. Sinabi nila na lubos daw na karangalan ang makita at makilala ang ginang ng marangal na pamilyang Pontier. Pinasalamatan naman sila ni Cheryl sa pagpunta nila dito. At ipinakilala ni Icarus ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya daw si Icarus, family member ng The Harvest Estate. At ito daw ay isa rin sa The Southern Estates kagaya ng Pontier. Nabigla naman si Cheryl nang marinig niya ang pangalan ng taong bumisita sa kanya at tinanong niya si Icarus na tinatawag na ang pinakamatalinong tao sa kontinente na kung ano ba daw ang ginagawa ng isang tulad niya sa lugar na ito. At sinabi niya na siya daw dapat ang magsabi na isang karangalan na makilala si Icarus. At pinaalam niya kay Icarus na matagal na daw niyang gustong makilala ito ng personal. At lumaki ang mga mata niya sa gulat nang makita niya ang crest mark ng pamilyang Agnes na suot-suot ni Kane. At tinanong niya ang mga ito na kung sila ba daw ay ipinadala ni Duke Agnes nang malaman niya ang kanilang desperado at mahirap na kalagayan. At sinabi niya na ang uncle daw niyang si Duke Agnes ay puno ng sorpresa. At hindi siya makapaniwala na gagawin ito ni Duke Agnes matapos siyang pakitaan ng isang malamig na pagtrato. Nakangiti namang nagsalita si Kane. Ipinaalam niya kay Cheryl na hindi daw yon ang kaso. Nandito daw sila upang tumulong sa ilalim ng pangalan ng kanilang Panginoon na si Baron Joshua Sanders. At ito daw ang tanging kagustuhan ng kanyang Panginoon. Nagulat naman ulit si Cheryl at hindi siya makapaniwala nang malaman niyang si Joshua pala ang nagpadala sa kanila ni Icarus at Kane. Lumipat ang eksena na makikita si Joshua na nasa labas na ng The Imperial Palace. At habang tinitingnan niya ang palasyo siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na dapat na lang daw siyang magpasalamat dahil makakaalis siya sa The Imperial Palace na walang may naghihinala sa kanya. At siya ay may napansin sa kanyang likuran at nung lumingon siya ay nagulat nang makita niya si Duke Agnes na nasa kanyang harapan at nagsalita. Sinabi niya kay Joshua na hindi man lang daw ito bumisita sa kanya kahit isang beses man lang sa nakalipas na 5 taon. At ngayon naman daw ay sinusubukan nitong umalis na hindi man lang siya kinakausap nito. At tinanong niya si Joshua na kung nagalit ba daw ito sa kanya dahil mas pinili niya si Babel bilang successor niya sa halip na siya. Sumagot naman si Joshua. Sinabi niya na oo, nagalit daw siya sa desisyon ng kanyang ama na si Duke Agnes. At siya ay nagpatuloy ng maglakad. At nung dinaanan niya si Duke Agnes, sinabi niya na tiyak daw siya na hindi siya nagagalit kay Duke Agnes na kanyang ama dahil sa usapin tungkol sa succession. Sa halip ito daw ay isang matalinong desisyon. At sinabi niya rin na walang paraan daw na maaaring maging successor ang isang tulad niya na nag-abandona ng walang pag-aalinlangan sa pangalan ng pamilyang Agnes. Napapikit na lang si Duke Agnes nang marinig niya ang mga sinabi ni Joshua. At patanong ring sinabi ni Joshua na hindi daw posibleng magalit siya para sa ganoong bagay lang. Nilinggan naman siya ni Duke Agnes at tinanong siya nito na kung tungkol ba sa kanya at sa kanyang ina ang ikinagagalit ni Joshua sa kanya. Sumagot naman si Joshua at sinabi nito na oo, yun daw ang dahilan kung bakit daw siya nagagalit sa kanyang ama na si Duke Agnes. Galit daw siya dahil sa pagtrato nito sa kanila na tila bang hindi sila umiiral sa kanya kahit na meron daw itong sapat na kapangyarihan. Tumugon naman si Duke Agnes. Sinabi niya na ginagawa niya lang daw yon ay dahil para sa kapakanan ng kanilang pamilya. At biglang lumaki ang mata niya sa gulat nang marinig niya ang sinabi ni Joshua. Sinabi ni Joshua na hindi na daw siya galit sa ngayon sa kanyang ama dahil doon. Dahil matagal na rin daw nung huli niyang nakita ang kanyang ina na ganoon kasaya. At bigla siyang yumuko sa harap ng kanyang ama tanda ng pagrespeto at paggalang at siya ay nagsalita. Sinabi niya na lubos daw siyang nagpapasalamat sa pagbigay niya ng personal na pagsasanay sa kanyang knight na si Kane at sa pag-aalaga nito sa kanyang ina. At nagpapasalamat na rin daw siya sa ngayon para sa paparating pa na mga araw. Tumugon naman si Duke Agnes at sinabi niya na siya daw dapat ang magsabi niyan kay Joshua. At nagulat silang dalawa nang may biglang sumigaw. May biglang sumigaw na isang tao at pasigan nitong tinanong na kung talaga ba daw naaalis na ang kanilang commander na si Joshua.
At makikita ang mga knight na tumatakbo patungo sa kanila habang pasiga nilang tinatanong na kung bakit ba daw sinusubukan ng kanilang commander na umalis sa The Imperial Palace. Bigla namang nagsalita si Duke Agnes nang makita niya ang mga knights ni Joshua na paparating at sinabi niya na mukha daw nandito na ang mga knights ni Joshua, kung kaya kailangan niya na daw na umalis. Nagulat naman si Joshua nang paalis na ang kanyang ama. Napansin naman ni Katniss si Duke Agnes at lumaki ang mga mata nito sa gulat at patanong nitong sinabi na kung talaga ba daw na si Duke Agnes ang kanyang nakita na kasama ng kanilang commander. Nagsalita naman si Langer at patanong niyang sinabi kay Katniss na kung sino naman daw ang may pakialam tungkol doon sa ngayon. Nagsalita naman si Viper Bison. Tinanong niya ang kanilang commander na si Joshua na kung bakit daw nito sinusubukang umalis na hindi man lang sila kinakausap nito. At tinanong niya rin na kung balak ba daw na i-abandona ni Joshua ang kanyang mga subordinate, ang mga knights ng the 11th and 12th Battalions. Sumagot naman si Joshua. Sinabi niya na mukha daw may hindi naiintindihan si Viper Bison na isang bagay. At ipinaalam niya sa kanila na kanyang mga knights na ni minsan daw ay hindi niya sila itinuturing na kanyang mga subordinate. Nabigla naman ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng kanilang commander. At hindi sila makapaniwala na iyon ang sasabihin sa kanila ni Joshua. Nagsalita naman ulit si Joshua. Sinabi niya na gayunpaman, siya daw ay sasagot na walang pag-aalinlangan kung tinanong daw siya ng mga ito na kung sila ba daw ay isa sa kanyang mga tao. At ang isasagot daw niya ay oo, sila daw ay ang kanyang mga mahal na kasamahan. Napatawa naman si Viper Bison nang marinig niya ang sinabi ni Joshua at nagsalita. Sinabi niya na sigurado daw siyang walang kapantay ang kanilang commander na si Joshua sa pananakot ng mga tao. Pasiga namang sinabi ni Katniss na huwag naman daw magbiro ng ganyan ang kanilang commander. Samantalang si Langer naman ay napabugtong hininga na lang na tila bang nabunutin siya ng malaking tinik matapos niyang marinig ang sinabi ng kanilang commander. Nagsalita naman ulit si Joshua. Sinabi niya na aalis daw siya sa lugar na ito para sa isang pribadong bagay. At inutusan niya ang kanyang mga knights na bumalik na sa loob ng palasyo at babalikan daw niya sila sa lalong madaling panahon. At nung paalis na siya ay nilapitan ni Viper Bison at pasiga nitong tinanong ang kanilang commander na kung pipigilan ba daw sila ni Joshua kung susundan siya ng mga ito na kanyang mga knights para tulungan siya tungkol sa pribadong bagay na sinasabi ng kanilang commander na si Joshua. At ang isasagot daw ni Joshua sa kanila ay oo. Alam na daw niya ang sagot dahil 5 taon na daw niyang pinagmamasdan si Joshua. At talaga daw na may rason kung bakit aalis si Joshua. At ang bagay daw na yon ay isang bagay na baka maglalagay sa kanila sa kapahamakan. At yun daw ang rason kung bakit aalis si Joshua na mag-isa. Napatigil naman sa paglalakad si Joshua at tumahimik saglit at nilinggan niya si Bison at tinawag niya ito at nagsalita. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Bison para sa kanya. Lumaki naman ang mga mata ni Bison at napatulala na lang matapos niyang marinig na nagpapasalamat sa kanya ang kanilang commander. At siya ay nagulat nang bigla na lang nag-umpisang lumakad ang kanyang mga knights ng 11th at 12th Battalion na pinangungunahan nila ni Langer at Katniss. At sinabi ni Langer na nalaman na daw nila ang tunay na intensyon ng kanilang commander kung kaya oras na daw para sa kanila na tumugon na may paggalang. At makikita na gumawa ng isang hanay ang mga knights ng 11th Battalion at pasiga na sinabi ni Langer na palagi daw silang makakasama ng kanilang commander hindi bilang isang subordinate ngunit bilang mga comrades niya. Makikita din na ang 12th Battalion na gumawa rin ng isang hanay at pasiga ding sinabi ni Katniss na hindi daw sila magpapaalam. Dahil hihintayin daw nila ang kanilang commander kahit gaano pa daw ito katagal. Kung kaya daw bumalik ito sa kanila at muli daw niyang pakinangin sila na parang isang diamante. At hinugot na nila ang kanilang espada at sumigaw. Pasiga nilang sinabi na, para sa ating Eternal Commander na si Baron Joshua Sanders, magbigay galang kayo at magsilot. At makikita na napangiti na lang si Joshua at nagpatuloy na sa paglalakad paalis ng The Imperial Palace. At habang siya ay naglalakad, siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na natupad na daw niya ang lahat ng kanyang layunin sa loob ng The Imperial Palace maliban lang sa isa. At naalala niya ang mga araw na nasa Imperial Palace pa siya. Sinabi niya na naging battalion commander daw siya ng The Imperial Knights at sa loob daw ng The Secret Storage na kung saan makakapasok ang isang battalion commander sa loob, isang beses lang sa isang taon,
ay nagawa niya daw makuha muli ang obsidian earrings ang kanyang mahal na sandata sa kanyang nakaraang buhay. At nakakuha din daw siya ng isang bagong peerage sa pangalan na Sanders at hindi sa pangalan Agnes sa prosesong ito. Nakilala niya rin daw ang The Assassin Queen at napigilan daw niya ito na makatamo ng isang malubhang injury gaya sa nakaraan. At nakabuo daw siya ng isang puwersa na binubuo ng mga taong ipinagmamalaki niyang matatawag na kanyang mga tao sa loob mismo ng The Imperial Palace. Ngunit ang isang pinakamahalagang bagay daw ay si Kaiser Van Britten. Balak daw niya sanang sirain ang lahat ng mga pundasyon na pinakintab ni Kaiser sa panahon ng pananatili niya sa The Imperial Palace ngunit nabigo daw siyang magawa ito. Gayunpaman, nalaman daw niya ang tungkol sa Third Power na nagpoprotekta daw kay Kaiser, na hindi daw niya alam sa kanyang nakaraang buhay. Dahil talaga daw na nakakapagtaka para sa walang kapangyarihan na ikaapat na prinsipe na maging emperador sa pamamagitan lamang ng kanyang talino. At hindi daw niya magawang isipin na wala daw siya ka-ideya habang inilalantad siya nito sa mga kaaway sa nakaraan niyang buhay. At dahil nakabase ang The Moon Door sa Reinhardt, kailangan daw niyang matutunan ang lahat ng impormasyon na nagbago sa lalong madaling panahon. At baka daw may isang banta na hindi pa niya alam sa ngayon ang maaaring nagtatago lang sa mga anino. Lumipat ang eksena na makikita ang cathedral ng The Hobalt Empire. At may isang tao na taimtim na nagdarasal habang hawak-hawak ang isang rosary. Ipinagdarasal niya na sana daw ay matupad ang kanyang kahilingan. Ang maging kalmado sa lahat na sitwasyon. Maging matatag at maging matyaga para malagpasan ang kalungkutan. At kakayahan na malaman ang pagitan sa mabuti at masama. At siya ay napatigil sa pagdarasal nang biglang may tumawag ng kanyang pangalan. Christian, Paladin of the Holy Empire Hobalt. At makikita na may isang lalaking may puting buhok ang lumapit sa kanya at nagsalita. Sinabi niya na narinig daw niya na malapit nang umalis si Christian. Tumayo naman si Christian at tumugon. Sinabi niya na paalis pa lang daw siya sana. At tinawag niyang master ang taong dumating. Tumugon naman ang kanyang master at sinabi nito na nandito daw siya para sabihin kay Christian na mag-ingat daw ito at huwag pabayaan ang kanyang sarili. Chrysler Jean Sebastian, isa sa The Almighty Nine Stars ng kontinente at isang master ng The Hobalt Empire. At makikita na hinawakan niya sa balikat si Christian at sinabi niya na tiyak daw siyang na walang sinuman na hindi kabilang sa The Nine Stars o sa The 12 Superhumans ang may kakayahan na magalusan siya. Tumugon naman si Christian at sinabi niya na syempre naman daw, lahat daw ng ito ay dahil sa lahat ng pagtuturo sa kanya ng kanyang master at nagpasalamat siya dahil dito. Nagsalita naman si Chrysler na kanyang master at pinaalalahanan niya itong magdobleng ingat kung sakali man daw makaharap niya ang The Knight of Providence na si Uravis. Tumugon naman si Christian. Patanong niyang sinabi na kung ang tinutukoy ba daw ng kanyang master ay ang kasalukuyang hari ng The Throne Principality. Sumagot naman si Chrysler at sinabi niya na oo, dahil nagtataglay daw ito ng isang espesyal na kapangyarihan. At siya ang taong binabantayan ng mabuti ng The Magic Tower. At higit pa daw sa lahat, patanong niyang sinabi kay Christian na hindi naman daw siguro sasali ang isang third party na tulad niya sa labanan na hindi siya kasali. Tumugon naman si Christian. Sinabi niya sa kanyang master na huwag daw itong mag-alala. Dahil wala daw siyang intensyon na makisali sa isang bagay sa pagitan ng The Swallow Empire at ng Throne Principality. Tumugon naman ang kanyang master at sinabi niya na mabuti daw kung ganoon, at hindi ba daw na ang master battle ay gaganapin sa Reinhardt. Kung kaya siya na daw mismo ang hahanda ng karwahe para kay Christian. At siya ay tumalikod na at aalis na sana, nang bigla siyang tinawag ni Christian at nagsalita. Sinabi ni Christian sa kanyang master na si Chrysler na gusto niya daw sanang bisitahin ang border bago siya magtungo papunta ng Reinhardt. Napatanong naman si Chrysler na kung ang tinutukoy ba daw ni Christian na border ay ang Avalanche territory. At tinanong niya rin ito na kung para saan daw ang pagbisita niya sa teritoryo ng kalaban. Nagsalita naman si Christian. Sinabi niya sa kanyang master na alam daw niya na napakadelikado daw ng kanyang gagawin. Ngunit kailangan daw niyang magtungo doon, dahil nakarinig siya ng mga tsismis na may isang lich daw ang bigla na lang lumitaw doon. At sinabi niya rin na ang master battle ay isang napaka-importanteng bagay, ngunit naniniwala daw siya na bilang isang knight na naglilingkod sa Diyos, kailangan daw niyang kumpirmahin kung totoo ang mga tsismis na kanyang narinig. Napanganga naman sa gulat ang kanyang master nang marinig niya na may isang lich ang lumitaw doon.
At ipinaliwanag ni Christian sa kanya kung ano ang leech. Kapag daw ang isang high-rankang mage ay hamina na at tumanda na ang katawan ng dahil sa paglipas ng panahon. At hindi nito mabito-bitawan ang kanilang mga magic research kahit na nasa pinto na sila ng kamatayan. Ang kanilang kaluluha daw ay inaalay nila at sila ay nagiging isang undead dahil sa black magic at sila ay magiging isang leech. Ang mga undead at black magician ay itinuturing na mga pampublikong kaaway ng kontinente anuman ang kanilang nasyonalidad. At sinabi ni Christian na ang impormasyon daw na ito ay nagmula sa isang tao, at ang taong ito ay walang iba kundi si Archpriest Harold. At naniniwala daw siya na ito ay lubos na kapani-paniwalang impormasyon. Tinanong naman siya ng kanyang master na kung saan daw ang leech na ito. Sumagot naman si Christian at sinabi niya na ito daw ay nasa dulong silangan ng Avalon, ang The Tryphia District. Lumipat ang eksena na makikita sina Cain at Icarus na inihahanda ang kanilang mga gamit. At nagsalita si Cain. Tinawag niyang My Lady si Icarus at iminungkahi niya na hayaan na daw sa kanya ang mga ganitong klaseng mga gawain. Tumugon naman si Icarus at tinanong niya na kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Cain na My Lady. At sinabi niya kay Cain na ilang ulit pa ba daw niyang sasabihin kay Cain na siya daw ay isang lalaki. Nakangiti namang sumagot si Cain. Tinanong niya si Icarus na sino naman daw ang maniniwala sa kanya na siya ay isang lalaki. Naiinis namang sumagot si Icarus at sinabi niya na baka daw nasa piyen lang si Cain ng isang manyakis na demonyo. At silang dalawa ay nagulat nang may biglang sumigaw na isang babae. Pasiga nitong tinawag si Cain at ipinaalam sa kanya na may problema daw. At mukha daw na ang Cromwell family ay naabot na rin ang Magic Tower. Tinanong naman siya ni Cain na ano daw ang ibig sabihin ni Lady Cheryl. Sumagot naman si Cheryl at sinabi niya na hindi daw nila magagamit ang Warp Gate. At ang Pontier family daw ay wala nang may pagpipilian pa kundi ang tumawid sa bundok ng direkta. Lumipat ang eksena sa Capital Arcady Warp Gate. At makikita sa loob ng tuktok ng Warp Gate si Joshua na nakatayo sa gitna na kung saan may isang matandang lalaki ang nakatayo at nagsasalita. Sinabi niya kay Joshua na alam naman daw nito siguro na walang Warp Gate na direktang kumukonekta sa Reinhardt patungong Arcady. At sa halip iminungkahi niya na iwa-warp niya na lang daw si Joshua patungong Highbury Castle sa the Tremblin Duchy, dahil yun daw ang pinakamalapit na Wargate papuntang Reinhardt. At pinagmasdan siya ng mabuti ng matandang lalaki. Napansin naman ito ni Joshua at tinanong niya ito na kung may kung ano ba daw sa kanyang mukha. Sumagot naman ang matanda at humingi siya ng paumanhin kay Joshua. Dahil mayroon lang daw siyang naaalala na isang napakatalino na batang mage kapag tinitingnan niya si Joshua. Patanong namang inulit ni Joshua ang sinabi ng matanda sa kanya na may naaalala daw ito na isang mage sa kanya. Sumagot naman ang matanda at sinabi niya na oo. At ang mage daw na yon ay isang natural rin sa larangan ng magic. Ngunit may hindi daw magandang nangyari sa kanya. At yun daw ang paraan para makahanap sila ng isang clue na hindi man lang nila nakita sa nakalipas na 5 taon. Sila daw na taga-Magic Tower ay napagpasyahan na lalahok din sa The Master Battle na gaganapin sa Reinhardt. Nagulat naman si Joshua nang malaman niyang sasali din ang Magic Tower sa tournament na ito. At makikita na ginamit na ng matanda ang kanyang kapangyarihan at nagsalita. Sinabi niya na masyado na daw siyang madaldal kung kaya ay gagamitin na niya ang warp para makaalis na si Joshua. At dahil daw medyo malayo ang Highbury Castle, makakaramdam daw si Joshua ng nausea habang nangyayari ang warp. Kung kaya mangyari daw na isa-isip ito ni Joshua. At sinabihan niya si Joshua na maligayang paglalakbay. At bigla na lang nawala si Joshua at lumipat ang eksena sa Tremblin Duchy, Highbury Castle Warp Gate. At makikita na mabilis nang nakarating si Joshua dito. At sa pagdating niya siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na kung tuloy pa rin daw na naghahanap ang Magic Tower kay Jackster Oaks. At napagtanto niya na ginagawa lang daw nila ito ay dahil si Bronto ay nawala ring kasama ni Jack sa mga oras na yon. At biglang nagulat si Joshua nang may isang tao na dumating at pasigaw nitong sinabi kay Joshua na medyo matagal na rin daw nang huli silang nagkita ni Joshua. At makikita ang isang lalaki na nasa gitna na tumawag kay Joshua at nagsalita. Sinabi niya na ang huli daw nilang pagkikita ni Joshua ay noon nagdaos ng isang piging ang emperador. At sinambit naman si Joshua ang pangalan ng taong dumating. Walang iba kundi si Count Hybra.
At sinabi rin ni Joshua na hindi daw niya inaasahan na ang mismong Panginoon daw ang humarap sa kanya. Tumugon naman si Hybra at sinabi niya na ito daw ang utos ng kanilang kamahalan na emperador. At ipinaalam niya kay Joshua na ang emperador daw ay nagpalabas ng isang imperial order sa mga kaukulang pamilya upang magbigay ng sapat na mabuting pakikitungo. Dahil ang ipinagmamalaki ng imperyo daw na si Baron Joshua Sanders ay patungo ng Reinhard, Lord of the Hybra County, Noah Ken Hybra. Nagsalita naman si Joshua sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang sinabi ni Noah Hybra. Minura niya ang emperador at tinanong niya na kung gaano ba daw kaliit ang pagtitiwala sa kanya ng emperador upang ikalat ang mga salita sa buong rehiyon tungkol sa paglahok niya sa The Master Battle na magaganap sa Reinhard. At sinabi niya na masyado na daw siyang exposed at hindi daw ito maganda. Iminungkahi naman ni Noah na pumasok na sila sa loob ng kastilyo sa halip na tumayo na lang dito sa labas. Yumuko naman si Joshua at nagsalita. Nagpapasalamat daw siya sa kagandahang loob ni Noah sa kanya. Ngunit mayroon pa daw siyang dapat na unahin na isang bagay. Nagulat naman si Noah nang marinig niya ang sinabi ni Joshua at bakas sa mukha niya ang pag-aalala at ipinaalam niya kay Joshua na ito daw ang pag-uutos ng kanilang kamahalan na si Emperor Marcus. At kahit man lang daw sana hayaan siya na handaan niya si Joshua ng isang pagkain bilang isang paraan ng mabuting pakikitungo. At nung akala nilang susunod si Joshua sa kanila ay bigla silang nagulat nang bigla itong tumalikod at nagsalita. Humingi si Joshua ng paumanhin kay Noah. At sinabi niya na may isang bagay daw siyang dapat na asikasuhin sa lalong madaling panahon, kung kaya hindi daw ito ang magandang panahon para dyan. At sinabihan niya si Noah na susubukan na lang daw niyang bisitahin ang Hybra Castle sa oras ng hapunan. Tinanong naman ni Noah na kung saan ba daw pupunta si Joshua. Sumagot naman si Joshua na pupunta daw siya sa The Mercenary Guild. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.